Ito, panoodin po natin yung video na to na, well, una, kilala niyo naman si Kim Idol, naging kasama ko dito, si Lechas, si Mahal. For this year, at sila po yung na maalam na naging partiho sila ng buhay natin sa larangan po ng entertainment. Ito nun din po si Alon, panoodin po natin to, nung nag-guest po siya sa Wawawin. Ito po. Welcome sa Pusong Bato! Magandang hapon po sa inyo lahat! Ano nagbigay sa'yo ng inspirasyon sa kantang yan? Istorya Ano ba ko storya yan. niya? Istorya ko yan sa aking buhay na minsan ako nagmahal pero pinagpalit ako. So, kaya mo ginawa yun dahil iniwang ka ba? Ano ba nangyari? Iniwan talaga ako. Bakit ka iniwan? Oo, tiyak nanonood. Nanonood yun. ba ngayon? Oo, Nanonood? alam naman niya na yun nangyari. Kaya kahit na gano'n ang nangyari, kahit na iniwan niya sa akin yung aking dalawang anak, ako ang tumayong nanay at tatay, itinaguyod ko yung aking bilang nanay at tatay. Pero ngayon, okay ka na. Pero ang puso mo ngayon ay... Meron na akong inspirasyon ngayon at kasama ko ngayon dito. Wow! Andito ba? Ayun daw, ayun. Ayan. Wow! Ano pangalan? Miss Raquel, how are you? Welcome. Hello po. Ay, ano gusto niyo sabihin sa isang lalaking, di ba, umibig ulit? At maraming salamat sa kahit may sakit ka, nagsushow ka pa rin. Nakakayak. Okay lang. Kahit na may pagsubok tayo, nakakaraos pa rin tayo. May sakit nga po siya ngayon eh. Kaya po ako sumama. Ano gusto mo naman sabihin? Siya nagbigay ng panibagong pag-ibig sa buhay mo. Maraming salamat, Art. At Heart, ha? Po. kaya ako nagpakitino dahil sa magandang pinakita mo sa akin sa pagmamahal. At siyempre kaya ako, kahit saan ako nagpe-perform, kayo ang inspirasyon ko. Dahil mahal na ako. Love you. Wow. Love you, ha? Eto na. Galing, nakakatawa. Thank you very much sa inyo. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon'y iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lupin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong... Baka pwede kayo naman! Tulad mo na may pusong bato, tulad niya na may pusong bato. Si Alon po, isang kompositor, isang manganganta na nagpaalam na po siya. Actually, tatuwagan ko si Lito dahil yung mga huling sandali po niya, si Lito Camo po ang kausap niya kagabi. At sa mga text po ni Lito dun sa aming grupo, talagang... Hello? Boy, Lito, live tayo ngayon. gano'n ba? Okay.
Ayun, pasensya ka na. Medyo ako yung nasa trabaho, kaya lumabas na ako dito sa opisina. Ganon. Board member ko kasi si Lito Camus. Hindi, kasi pinakita ko yung video ni si pare mo, si Alon, si Pusong Bato. Pinakita namin. And then, ano ba nangyari sa kanya kagabi? Ano may kwento mo nga? Kagabi, bali, nung nakarang araw, bigla na lang siya, nagkaroon siya ng sintomas ng nilagnat siya, nagkaroon siya ng trangkaso. And then, kinukumusta ko naman, okay naman daw siya at medyo nawala na yung lagnat. Pero nung kahapon, nagulat na lang ako dahil nagtumawag siya sa akin, nag-video call siya sa akin kahapon. Then nakita ko na hinang-hina siya. Sabi nga niya, magpupunta na raw sila sa ospital at sasakay na daw siya sa ambulansya dahil maghahanap sila ng ospital. So, sabi ko sa kanya, sige pare, basta lakasan mo yung loob mo. Ganyan. Tapos mamaya-maya, yung kanyang anak ay panay din ng tawag kay Jeng. At siyempre si Jeng naman yung nag-ano sa akin. Sabi niya, nasa ambulansya na raw sila, nag-iikot, galing na sila ng, kung ang daming hospital lang inikutan talaga nila, as in sobrang dami. So, siyempre, nandiyan nga si Direk Bobot kahapon, di ba, na sa group chat natin, nag-suggest din siya na sa global, pumunta ng global. So, nagpunta ron, pero hindi pa rin siguro punong-puno din daw yung global. Tapos, pumunta rin sila ng halos lahat, puro puno talaga yung hospital. So, kahit nga si Doc Bing, di ba? Si Doc Bing also nag-suggest yun na pwede rin doon sa hospital nila sa Cabanatuan. Pero talagang napakabilis ng oras Kasi nung nagtumawag kay Doc Bing nung mga bandang alas 9 ng gabi, sabi niya yung kwarto daw na dapat available, nakuha na rin. So, sa madaling salita, inaabot si Rene hanggang umaga. Naghahanap talaga ng hospital na po pwede niyang pagdalhan. Sinabi ko na nga na kung po pwede sana na kahit hindi magandang hospital o basta importante ma-check yung tatay niya, mabigyan ng first aid. So, yun. Ginawa naman nila kasi hindi sila tumigil. Pero napagod na siguro si paring Rene. Dahil pababa yung kanyang oxygen level So, nung nabalitaan, nung nasabi nga na nasa 50 na, halos kinabahan na talaga ako kasi naalala ko yung tatay ko, nung dying na yung tatay ko, ganun na lang oxygen level niya. Kaya kanina, ang nakakalungkot lang, kung kailan naging hingalo na siya, tsaka merong tumanggap na ospital. Siguro, yun talagang protocol ng hospital na pag may naghihingalo, hindi nila po pwede talagang tanggihan. So, ang nakakaano lang dito, Will, siguro, aral na rin ito sa ating lahat na sana mag-ingat tayong lahat. Talagang hindi lang doble, triple na mag-ingat. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin kahit may pera tayo na pambayad sa hospital. Kung wala na namang hospital na tatanggap sa atin dahil punong-puno na, wala tayong magagawa. Kaya ako gusto ko lang magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni paring Rene Alon na nagbigay ng mga awitin, lalo-lalo na yung awiting Pusong Bato, na maraming tumangkilik, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat sa inyo pagtangkilik kay paring Rene. At sana yung kanyang awitin, yung kanyang iniwang awitin, hindi po natin makalimutan. At sana po sobra, nakakalungkot. Kahapon nung nakita ko siya sa video, yun na pala yung huli naming pag-uusap. Napakabilis po ng buhay ng tao. Mga anong oras yun na nag-usap kayo, nag-video call kayo? Yung nag-usap kaming dalawa? Oo. Mga 11. Mga 11 or magto-12 na yun na tanghali. Kailan siya nabawian ng buhay? Kaninang umaga lang, boy. Kaninang umaga lang, Will. Kaninang umaga lang. At yun nga.
At yung talagang, alam mo yon, sa totoo lang, ako nga ay medyo kulang pa yung tulog ko dahil halos alas 12 na rin ako nagpahinga kagabi ng natulog dahil kailangan kong matulog dahil may session nga ako dito sa Sangguniang Panlalawigan. Ayun. Tapos kanina habang on the way ako, papunta ng opisina, nabalita ako na nire-revive na siya. So, pero ang dami pa rin gustong naghahanap ng hospital. Meron nga nagsuggest pa sa Laguna, katulad ngayon si Doc Bing sa Cabanatuan. Pero siguro hanggang doon lang talaga na ang buhay niya. Pero nakakalungkot lang dahil napakalakas pa niya kahapon. So, ang ibig Tingin sabihin... ko napagod siya. Maaaring ang ibig sabihin dito, talagang wala talaga tayong magagawa. Ibig sabihin, tama ka, ang pinaka-importante ito, ingatan natin ang sarili natin, ang buhay natin at buhay natin mga mahal sa buhay. Kasi katulad ng nangyari yan, siyempre, maiintindihan mo yung sitwasyon. Paano kang tatanggapin kung punong-puno na? Siyempre, di ba? Kung punong-puno na. Kaya talagang nasa sa ating lahat. Anyway, maraming salamat dito at sa kantunay na kaibigan. Will, gusto ko lang magbilin sa aking mga kababayan sa Mindoro na mag-ingat po tayong lahat. Yung lahat po ng mga fans ni Will, sa Wawa Will. Sana po sa lahat ng mga nakikinig, patuloy po tayo na mag-ingat sa dito. Dahil ito na po yung halimbawa na wag na po nating hintayin mapuno ang ating mga hospital. Sumunod po tayo sa mga protocol, kung ano po yung tagubilin. Wag po tayo maging matigas ang ulo. Wag po tayo maghinanakit doon sa ating mga kapitan, sa mga namumuno, kung sila man ay nagiging strict. Ito po ay para sa ating lahat. Wag para po sa ating pamilya, sa ating mga anak. At sana po ay hindi na maulit ito. Sana nga ay tumigil na itong pandemic na ito. Masyado ng maraming mga kaibigan na natin na nawawala. At yun lang po, patuloy po tayo mag-ingat. Yung mga kababayan ko po dito sa Oriental Mindoro, sa 2nd District, patuloy po tayo mag-ingat. At yun, mag-ingat. Yun lang po pwede natin gawin. Siguro hindi lang naman sa Mindoro, sa buong mundo. Sa buong Pilipinas. Sa buong mundo po. Sa buong mundo, tayo. Sa buong mundo. Okay. Ano oras kayo nag-usap? Ano oras kayo nag-usap? Kahapon, naka-video call kayo? Mga alas 11. Mga alas 11. Okay. Magtatanghalian magtatanghalian. Okay. Actually, nung kausap ko siya kahapon, ako talaga alam mo naman na, di ba, kaibigan naman natin si Rene, na talaga ako'y naluha kahapon sa itsura niya. Pero siya talaga, malakas ang loob, matapang talaga. Okay, nakaupo siya, kausap na ako. May pakiusap lang ako sana sa'yo. Pwede ba? Ano ba? Ano, Will? Meron lang sana akong pakiusap sa'yo, Lito. Huwag mo akong tatawagan ng 11 o'clock. Ano? Huwag mo akong tatawagan, huwag mo akong bibideo call ng 11 o'clock. Okay? Okay? Will, huwag na tayo mag-gano'n, Will. Sana naman, huwag naman tumating sa gano'n. Hindi, sa totoo lang. Ang importante dito, pag-iingat nating lahat. Maraming salamat, Lito Camo. Siya po isang board member ng Mindoro. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa mga kaibigan mo. Palapakan niyo si Lito Camo. Okay, sige. Sige, wala na akong oras, ha? Salamat, Will. Salamat, Okay, Will. sige. Binabati ko yung mga Sangguniang Panlalawigan ko rito sa mga kasama ko kasi kami ngayon Lumabas na ako sa session namin. Binabati ko si Vice Governor Jojo Perez. Mga kasama kong mga bukal. Mabuhay po ang Oriental Mindoro. Sige, salamat. Lito Camo, thank you very much. Okay. Tita Christy, hindi ako replay. Live to. Pinakita lang namin yung kay Alon kasi nagpaalam na nga. Akala nila replay tayo. Live ho kami ngayon, live. So hindi kami replay, live ho tayo. Pinakita ko lang sa pamilya po ni, of course, ni Pusong Bato, ni Alon. Paring Rene, maraming salamat sa musika mo at sa kapangihinayang, di ba? Alam ko marami ka pang gagawin magandang awitin para sa ating mga kababayan. Kami po yung taus-puso nakikirami sa kanyang mga mahal sa buhay. Wawawin ang lahat sa aming pagbibigay ng saya at pag-asa ng inyong hinihintay.